Ulitin ko na lang ulit kasi hindi kaarating lang ni Ron no. So again, market structure is very crucial sa trading journey natin kasi ito yung concept na magpapabago sa ating growth sa trading. So ito yung magpapa-increase ng wins natin, profits, and overall growth dito sa trading journey natin. Okay? And may dalawang uri ng market structure, guys. Yung unang-una is bullish market structure. So sa bullish market structure, kapag ka nakakita ko yung pataas yung market, tulad nito, wag mo na kayo tumingin sa kanan, sa kaliwa muna. Tulad nito, yan. So bullish market structure, once na nakakita ko yung pataas siya, or parang zigzag pataas, or parang pahagdanan na pataas, bullish tawag dyan. Kasi basically pag pataas, literally pag pataas yung market, bullish yan. Bullish or uptrend. Kasi dalawa yung ginagamit niyan sa GC or kahit sa ang trading community na magugulat na lang kayo, uptrend siya. O paano kung bullish lang alam nyo? So malilito kayo. May mga magsasabi naman, bullish siya. Paano kung uptrend lang alam nyo? So malilito kayo. So bullish and uptrend, same lang yan. Ibig sabihin niyan pataas yung market. Uptrend bullish, bullish uptrend. So next one is bearish market structure. Pag pababa yung market structure, ang tinatawag dyan is bearish market structure. Okay? Either bearish market structure or downtrend market structure. Downtrend. Bearish is downtrend, downtrend is bearish. Para di kayo malito. So basically yun lang yung dalawang uri ng market structure. Pero ang tanong, paano siya ma-identify kung bearish ba talaga siya or bullish? Bukod sa nakikita nyong pataas lang siya and pababa lang siya. Okay? May tinatawag tayo dito na higher high, higher low in a bullish market structure or uptrend. Dito muna tayo. Wait lang sa lower low. In a bullish market structure, guys, pag may nakita ko yung dulo, itong point na to, itong high na to, yung tinatawag dyan is higher high in a bullish market structure. Pag may nakita ka yung dulo or edge sa baba, ang tinatawag doon is higher low in a bullish market structure ba din. Okay? So yung dulo ng taas is higher high, dulo ng baba is higher low. Dulo ng taas, higher high, dulo ng baba, higher low. Dulo ng taas, and so on and so forth. Okay? So ganun yung doon yung isang way para ma-identify nyo na bullish yung market structure. Okay, may dulo ng taas, so higher high to. Okay, nagkaroon ng dulo ng baba. Tapos pataas yung market structure or bullish yung market structure, so higher low to. Tapos once na lagpasan niyo tong dulo ng taas, tong higher high na to, magkakaroon ng another higher high. So para siyang hagdanan lang. Okay? Higher high, pag nagkaroon ng higher high, palagi magkakaroon ng higher low yan. Hindi pwedeng isang higher high na candle lang na isang ganun. Unless news siya, no, or may major economic event na nangyari. Tulad ng mga wars, ganun. Pero every time ganun si market. No, tuturo ko sa inyo mamaya yung rubber band theory kung kung paano mag-expand si rubber band, ganun lang mag-expand si market. No, mamaya yan. Dito muna tayo. So the next one is itong bearish market structure. So sa bearish market structure, guys, same lang siya, pero babalik ta rin nyo lang. So ito, kung higher high to, yung dulo ng taas, yung dulo ng baba, in a bearish market structure or sa downtrend ng market structure is tinatawag na lower low. Okay? So kung higher high yung taas, in a bullish market structure, in a bearish market structure naman, lower low yung tawag. So lower low, yung pinakababa, and yung taas, dulo ng taas sa bearish market structure ang tawag doon is lower high naman. Baliktarin nyo lang. So HL to, yung dulo ng baba in a bullish market structure, syempre pataas siya. And LH naman to, or lower high. So, maano nyo rin, magigets nyo rin yan. Sa una lang talaga nakakalito. Ano, higher high, lower high, higher low, higher high. So, nakakalito sa una. Pero once na na-practice na yung mata nyo, and also yung brain nyo, sa pag-identify ng mga gantong kind of swing high and swing low or higher high, higher lows, mas magigets nyo yan. And sabi nga nila, experience is the best teacher eh. So, laging siyang na-encounter sa market, mas maintindihan nyo siya. Okay? So, sa bearish market structure, ganito siya. Lower low, lower high. Lower low, yung dulo ng baba. Lower high, yung dulo ng taas. Ganun siya. So, kung gagamit tayo ng trading view, yan, ito pala. Yan. Yan. So, kung gagamit tayo ng trading view, ganito siya. So, mamaya tuturuan ko kayo,
paano gumamit nito. Wait lang, no? Pero ito, i-demo ko lang saglit. Uy, kung paano anong nangyayari. Yan. Kung paano nyo makikita yung market structure through chart and dito sa real chart. So, ganito yung market structure. Yan. Pag may nakita kayong dulo ng taas, ang tawag doon higher high. Okay? Higher high tawag doon. Pag may nakita kayong dulo ng baba, higher low tawag doon. And so on and so forth. Higher high, higher low, higher high, and higher low. So ito yung bullish market structure. Gets? Yan. So ito yung bullish. Paano naman pag bearish pag ganito siya? So bibigyan ko kayong maraming example para mas magets nyo. Yan. So ito babalik nyo lang siya. Kung ito higher high, ito lower low to. Yan. Lower low and ito lower high and lower low. Wait lang. And lower high and lower low and so on and so forth. So ganun siya. Ito bearish to. Yan. So in real market, hindi siya ganito ka-perfect, yung isang linya lang. Sa real chart, ganito siya. Papakita ko sa inyo. Ayan o, ganito siya. Hindi siya yung ganito ka-perfect na isang line lang. May ganito-ganto siya. May sorry. May ganito-ganto siya. Sa isang linya na yan, so may mga ganyan-ganyan yan. May ganyan-ganyan yung market, no? Pero kung titignan nyo siya in general, like kung bubuuin nyo siya ng isang kandila, para siyang isang line, no? Tulad nito. Ito, ayan, no? So, nasa bearish market structure tayo dito, tama? So, pababa yung market. So, ano yung way para ma-identify mo na, oh, okay, bearish nga talaga siya? Using lower low, lower high. No, kasi bearish. So, ayun, no? Lower high, then lower low. Then lower high, then lower low. Lower high, lower low. So on so forth. Lower high, then lower low. 'Di ba? So, kung titignan mo siya ng isang kandila, mas i-compress mo siya, para siyang isang line lang rin, no? Pero hindi siya ganun ka-perfect na isang line. Sa totoong market, ganito siya. Yan. Ganito yung line na ni-represent kanina dito. Pero at least, alam niyo na kung ano yung market structure. 'Di ba? Nagigets ba? Type 1 ko nagigets niyo, type 1. Type 1. Yun, nagigets. No? And ang mahalaga dyan, ang lagi yung ilagay sa isip nyo. Kapag bearish, meaning magsisell lang kayo. Pag bullish, magbabay kayo. Kasi may tinatawag na the trend is your friend. The trend is your friend. Always trade with the trend. Yan. Always trade with the trend. So kung ano yung trend or trend is also market structure. Yan. The trend is also market structure. So trend is equals market structure. Same lang rin yan. No, kung yung trend or kung yung market structure is bullish, sasabayan nyo lang siya. Always trade with the trend. Di magbabay lang kayo. Kung yung trend is or kung yung market structure is bearish, magsisell lang kayo. No? Sasabay kayo sa trend. Ano yung trend? Bearish, okay, sell ako. Ano yung trend? Bullish, okay, buy ako. Okay? So, masasabayan nyo siya, malalaman nyo kung ano agad yung bias nyo. Lagi yung lalagay sa isip yun. Malalaman nyo kung ano yung bias nyo. Depende sa trend. Hindi yung manghuhula kayo na, ano kaya nafe-feel ko ngayon? Feel ko maganda yata mag-sell. Yata, no, yata. Ang pangit nun. Hindi analysis yun, hulalysis yun. Tapos minsan pa, feeling ko, buy ako. No? Feeling ko. So, hindi analysis yun.
Emotional analysis yun, feeling mo eh. No? Sa trading, dapat technical and mechanical approach yung ginagawa natin. Hindi emotional approach or worst gambling approach no, na nanguhula ka na. So, dapat, every time na magta-trade ka, lagi ka dapat may reason. Trade, you should have a reason or reasons. Yan. So every time you will trade, you should have a reason or reasons. So ano yung reason? The trend is your friend. Ano yung trend? Bullish. Magbabay lang tayo. Bearish, magsasell lang tayo. Gets. So basically, yun yung market action. Di ba medyo simple lang siya pag naintindihan nyo. Pero sobrang hirap i-apply yan as a beginner. Kahit ako nung beginner ako nahirapan nung apply yan. Kasi syempre, parang isip ko, dali lang yan. Ganyan. Hindi ko apply yan. Hindi, alam ko na yan. Mga ganun. Mga acne ba? Acne, ibig sabihin, alam ko na yan. Acne. No? So, yun yung mga acne na arrogante ba, no? Kailangan medyo baguhin nyo yung mindset nyo na dapat always ready kayo to learn or open sa ibang concepts or ibang ah, perspective. So, doon kayo mas mag-grow as a trader and as a person. So, yun, since alam nyo na yung trend, alam nyo na paano maghanap, isa pang example kasi bearish to. Bullish tayo maghanap. Ito, bullish. Ito, good example to. Ayan, bullish. Simula dito, bullish na siya. Ah, may natin na ito. Higher high, higher low, higher high, higher low, then higher high, then higher low. Tama, di ba? Then higher high, then higher low, then higher high. Okay? Tapos naging bearish na siya. So, ganito yung example ng bullish. Ilang ang laki masyado. Yan. Ganito yung example ng bullish market structure. Okay? Ganito siya. Paano naman, paano naman malalaman kung mag-continue pa si market? Since alam nyo na yung paano mag-identify ng bullish bearish, di ba? Paano nyo malalaman kung mag-continue pa si market? May tinatawag tayong breakup structure dito or continuation. Once na every time na nalalagpasan in a bullish market structure muna, every time na nalalagpasan si higher high nyo to, di ba? Ayun, higher high. Every time na nalalagpasan si higher high, lagpasan siya, magkakaroon dito ng invisible line called breakup structure. Basically, ang nakalagay nga dito, continuation, ibig sabihin ng breakup structure or ah yung tawag doon yung effect nun, pagka nagkaroon ng breakup structure is magkakaroon pa ng continuation. So, ibig sabihin ng continuation, mag-continue ba siya gumawa ng another higher highs. Okay? So, sa example nito, tingnan mo. Ay, tingnan nyo. Higher high, higher low. Nalagpasan yung higher high. Nagkaroon ng another higher high. Invisible line called breakup structure. Ano ibig sabihin yan? Ang effect niyan is mag-continue pa siya. Anong nangyari? Nag-continue pa. Gumawa na lang higher low and nag-continue pa ulit. So, gumawa ulit ng BOS dito, breakup structure. Ano ulit ibig sabihin? Continuation pa rin. No? So, dito nyo malalaman kung magbabay pa ba kayo. Di ba? Kasi may mga tanong dun eh. Nagbay na ako eh, pero pataas pa siya ng pataas. Magbay pa ba ako? Ganyan. So, ito yung reason nyo. Once na makakita kayo ng breakup structure or nalagpasan pa yung another higher high, ay yung current higher high, pwede kayo magbay pa. Kasi, malalaman nyo, okay, continuation ba to? Nakita ko na to sa tinuro ni Coach. Ganun. So, real example, ito siya. Ayun, no? Real example, ito siya. 'Di ba? So, itong higher high to nalagpasan niya. Anong nangyari? DBOS to. Hindi, wag to, wag to. Ibang example pala to. Ito. Yan. Itong higher high na to, nalagpasan niya. So, may BOS na dito. Ibig sabihin ng BOS, okay, magbabay pa ako kasi nag-ano na siya eh. Nag-BOS pa eh. Continuation pa to. Tapos nagawa ng higher low. Ano nangyari? Itong recent higher high, nalagpasan. Okay, so may BOS na naman dito. Continuation pa rin to kasi nagkaroon ng BOS eh. Higher high, then gumawa na ng higher low. Ay, ito pala, higher high, tapos gumawa ng higher low dito. Tapos itong high na to, nalagpasan niya. Ito pala, itong high na to. So, nagkaroon ulit ng BOS. So, continue pa rin. So, paano makapag-identify ng higher high? Basta yung dulong-dulo talaga. Itong wick. Yan. Ang tawag dito is wick. Yung dulo ng kandila is yung wick. Yung parang sinisindihan sa ano.
Literal na kandila. Yun yung lalagyan nyo ng higher high man or BOS. Mamaya tuturo ko sa inyo paano gumamit niyan. Okay? So, after nun, ayan, same with bearish. Same with bearish. Each time na malalagpasan niya si lower low naman, dito naman si lower low, doon kayo maglalagay ng breakup structure, ayun no, BOS. 'Di ba? Lower low, then lower high, may lower low dito. So, continuation pa kasi nagkaroon ng BOS eh. Ayan, nalagpasan niya si lower low ulit. Ayun no, nagigets ba? Then, nalagpasan niya ulit si lower low. O di, continuation pa rin siya. BOS. And nalagpasan niya ulit si lower low. So, continuation pa. 'Di ba? So, ganun lang. Alam ko hindi ganun kadali at first, pero ganun lang yung gagawin niya talaga. Mag-identify lang kayo ng mga ganito. BOS, BOS, ganyan, ganyan. BOS, BOS sa lower time frame. BOS, BOS sa bullish market structure. Para mas malaman nyo na continue pa siya pataas. Okay? So, kung alam nyo na yung continuation, paano naman kung magre-reverse na siya? Kasi dito, di ba? Higher high, higher low. Higher high, higher low. Higher high, higher low. Higher high. No? Paano pag hindi siya nakagawa ng another breakup structure dito? Kasi supposedly, ito yung breakup structure natin, di ba? Tanggalin ko muna to. Yan. Supposedly, ito yung breakup structure natin, di ba? Para mag-continue siya pataas pa. Pero hindi nangyari yun. Paano kung ganun? Ibig sabihin, doon na siya magre-reverse. No? Kung itong breakup structure nito is continuation, pero if nag-fail siya gumawa ng another breakup structure, malalaman natin na mag-change niya yung market structure from bullish to bearish. So basically, mag-change na yung bias natin from buys to sells. Okay? Ang tinatawag doon ay change of character. No? So dalawa to. Pero same lang sila. Parang bullish and uptrend, parang ganoon lang rin. Kasi may mga ibang ah traders sa GC natin. Baka magulat kayo. Tinuro lang sa amin ni Coach Hans. Ano eh? Change of character lang eh. Ano yung market structure shift na yan? Ano yan? So same lang rin siya. Minsan ang tawag nila choke. Ayan. Choke yan. Ibig sabihin yan, change of character. Minsan tawag nila MSS or market structure shift. Pero parehas lang yan ang ibig sabihin, which is reversal. No? Ang ibig sabihin nito, paano mahanap to is, basically, magre-reverse na yung market. Kung ito, continuation, kung ito, continuation, ito namang, kung yung BOS continuation, ito naman change of character or market structure shift is for reversals. So, malalaman yung magkaaroon ng reversal or malalaman yung nag-reverse na siya. Unang-una, if hindi siya nagkaroon ng another BOS, no? And pangalawa, if yung higher low nyo, which asa yung higher low nyo dito, ito, di ba? No? If yung higher low nyo ay hindi sorry. If yung higher low nyo is nalagpasan. Okay? Kasi bullish tayo eh. Di ba? Bullish tayo. Ayan. Bullish. Wait lang. Yan. Bullish tayo. Tapos, di ba dapat lalagpas siya dyan para magkaroon ng another breakup structure dito para mag-continue pa? Pero hindi nangyari yun. Instead, yung nangyari is, yung higher low nyo na to, nalagpasan. Okay? So, doon tayo magkakaroon ng linya, another invisible line, or pwede nyo siyang ilagay manually sa trading view, called choke. Choke or MSS. Yan. So, if nangyari to, bullish yung market structure, tapos nalagpasan nyo yung higher low, pag nalagpasan niya yung higher low, magkakaroon na to ng another low which is lower low na. Yan. Which is lower low na. Diba kasi higher low to? Higher low ito, higher high. You know? Kasi bullish yung market structure dito, you know? Pero, instead na mag-continue siya, hindi nga siya nagkaroon ng breakup structure. Instead na tumaas siya dito, no? Instead na tumaas siya dyan, hindi ganun yung nangyari, bumaba pa siya. Tapos nalagpasan niya yung higher low, dun natin ma-identify na okay, nag-reverse na yung market.
Kasi hindi siya nag-continue sa taas eh. At the same time, nalagpasan niya yung higher low. Dapat hindi malagpasan yung higher low. Pagka nalagpasan yung higher low, doon na mag-shift yan. Doon kayo maglalagay ng change of character. Basically, doon magbabago yung bias nyo from bullish to bearish. Or basically from buys. Magbabay lang ako kasi bullish eh. And nagkaroon ng change of character, change of character. Di ba? Sobrang dami. Yan. Pero nagkaroon nga ng choke or MSS. So doon mag-shift yung bias nyo from buys to sells. Okay, di magsisell na ako. Kung kanina, buy ako ng buy dito, buy, buy. Buy ako dito, buy ako dito, tapos buy ako dito. No, ngayon naman magsisell ako na magsisell. Kasi nag-change na siya eh. Nag-shift na yung market structure from bullish to bearish eh. No, so magsisell na ako dito. So, basically yun lang yung market structure. 'Di ba simple lang siya pero pag hindi niyo siya pinapractice, pag di niyo siya laging ine-experience sa market, mas mahirapan kayo. Kasi di siya ginagawa eh, no? So, bago ako magbigay ng task sa inyo, sa lahat na nandito, magkaroon muna tayo ng trading view utilization. So, ngayon, punta kayo lahat sa trading view. Either search nyo sa Google, search nyo sa Google, trading view, no? Or pwede nyo gamitin na lang itong link. Send ko sa GC. Ba't ayaw? Yan. So, lahat na ba may trading view? So, wait ako magbigay ako sa inyo ng 3 minutes para mag-register kayo sa trading view. Pwede kayo mag-register ng free. Free lang naman siya, wala siyang bayad. May plan siya, pero hindi pa hindi pa advisable na mag-plan agad kayo. Ito, dito. Send ko sa inyo sa GC. Ito, dito kayo mag-register, guys. Ayun, no. Register kayo dyan. Free lang yan. Wala siyang bayad. Yan, hintay akong 3 minutes. So, mag-start ako ng 7:41. Yan, break na lang rin, break. Saan din ginagamit ang choke yun? Mostly for reversals lang naman siya. Yun lang talaga yung purpose niya for reversals. Si choke. Yan, tapos tumaas si gold, no? Pero hindi mo na ako titingin dyan. Focus muna tayo sa sa session natin. Yan, so 1 minute. Sana nakapag-register na lahat. Nakapag-register na ba? Or nagre-register na? Type 1 sa mga nakapag-register na, guys. Type 2 sa mga nagre-register pa. Type 1 sa mga nakapag-register. Yan, 1, 2, 3. Yon, goods na. Okay, sige, 1 minute. Hintay pa natin sila. Hindi pa yata sila nakapag-register. Wait natin sila. Yan. So, sa mga hindi pa nakapag-register, type 1. Type 1 again. Yan, pero I think okay na. Yan, kung okay na, ang gagawin natin, punta kayo sa... Teka, sasamahan ko kayo. Sasamahan ko kayo. Punta kayo sa... Lang. Kita naman, no? Yan. So, ang makikita nyo dito, ganito yan. Click nyo lang yung launch super charts. Kung hindi nyo to nakita, punta kayo sa market. Kung walang launch super chart pagka-login nyo, punta kayo sa markets. Tapos, yun lang. Yan. Tapos, click nyo tong upper right. Yan, upper right. Tapos, click kayo ng kahit ano dyan. Pagka-click nyo ng kahit ano, click nyo lang siya. Tapos, see on super charts ito. Pagka-click ng see on super charts,
andito na kayo sa website. So kasi ako naka-application ako. So pwede kayong mag-application. Ayan. Pwede kayong mag-application tulad nung ganito sa akin or website, either of the two. Pero since mas sanay ako sa application, dito ako same lang naman siya nung pinagkaiba. Yan. So kung lahat kayo nandito na, ang gagawin nyo, unang-una nyong gagawin is ituturo ko muna sa inyo. Ito yung una nyong gagawin. Punta ka muna kayo sa watchlist. Yan. Tapos lahat ng nasa watchlist nyo, tanggalin nyo. Yan. Remove nyo yung mga ganito. Ito. Remove, 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 remove. Lahat remove nyo. Wala kayong titira. Pati itong may mga section dyan, remove nyo yan. Yan. Remove nyo, remove nyo. Yan. Pagka-remove nyo, click nyo tong plus, add symbol. Click add symbol. And the search nyo, XAU USD. Tapos yung piliin nyo, itong FX. Either itong forex.com or forex.com or itong FX, kahit ano dyan. Isa lang. Tapos click nyo tong add to watch list. After nun, ma-add na siya dito. Diyan na siya. Yan. So I suggest XAU USD muna ilagay nyo dyan. Kasi pag marami kayong pairs tulad nito, makikurious kayo eh. I-analyze rin siya. Better mag-focus muna kayo sa isang pair para mas ma-master nyo siya. Okay, okay. So XAU USD lang muna ang ilagay nyo dito. So after nun, nasa XAU USD na kayo, di ba? Tama. Dito na kayo. Malamang andito na kayo. Yan. Pwede nyo siya i-minimize. Click nyo lang to. Yan. Click nyo lang siya. Tapos, type 1 kung nakakasunod kayo. Type 1 kung nakakasunod. Yan. Type 1 kung nakakasunod kayo lahat. Si Z lang ba? Si Z lang nakakasunod. Z o Zai? Yan. Si Ron nakasunod. Ikaw, Jonathan. Ikaw, sino to? Savvy City. Yan. Si JJ. Yan. Ayan, si ano. Ayan, okay. So, nakasunod naman lahat. Ngayon, yung upper left muna yung pagpo-focusan natin. Z o Zai. Okay, sige. So dito, yung makikita nyo yung mga time frames dito, i-click nyo tong chart interval. Yan. Tapos i-favorite nyo yung 1 minute, 5 minutes. Okay, okay. Nagawa mo na pala. Sige, sorry, sorry. I-guide ko lang sila, bro. I-favorite nyo tong 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 1 hour, 4 hours, tsaka 1 day. Sige, sure po, sure po. No problem, no problem. Recorded naman po to. Ayan, again, i-favorite nyo 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 1 hour, tsaka 4 hours, tsaka 1 day. After nun, yan, makikita nyo siya. Pwede kayong magpalit-palit dito ng time frames. Yan, 15 minutes. So, ibig sabihin nito, every candle represents 15 minutes transaction. Every 5 minutes, sa 5 minutes naman, every candle represents 5 minutes transaction. 1 minute, same, same. So, parang sa MetaTrader 5 lang rin. Yan. Tapos again, para mag-ano pala dito, para mag-navigate, scroll down nyo lang para lumayo siyang ganito. Yan, scroll down, ganito siya. Then scroll up nyo lang para mag-zoom. Ayan. Pero wag naman sobrang scroll down. Ay, scroll up. Kasi magiging ganyan siya. Yung sakto lang. Yan. Para mapa-expand nyo siya vertically. Scroll up, scroll down. Ganun. Para ay vertically, horizontally pala. Para ma-expand nyo naman siya vertically, yung mouse nyo or yung fingers nyo kung naka-tablet kayo, ilagay nyo dito sa price. Yan, dapat may ganyan yan. So either i-click nyo siya, click and hold, tas swipe up or drag nyo pataas or scroll up na lang. Scroll up, scroll down, yan, para ma-expand siya and ma-minimize. Yan. Kasi mamaya, yung chart nyo, banging ganito. Ba't magtaka kayo, oh, sabi yung chart ko. Ba't isang malaking kandila to? So, babaan nyo lang siya. You know, ganun. So, mamaya, ganito naman siya. Ba't naging parang burger na tong ano ko, kandila ko. So, ano lang siya. Scroll down nyo lang para mag-zoom out. So, ganun siya mag-navigate. Okay? Tapos next is, dito naman sa chart,
Ito, katabi ng chart intervals, candles nakalagay. Pwede yung baguhin yan, tulad nito. Ay, sorry. Papala. Yun, pero pwede nyo siya baguhin yan, tulad nito. Pero I suggest isa lang. Ito lang, candles lang gamitin nyo lagi. Favorite nyo tong candles. Pero pwede kayo gumamit ng ganyan. Pero walang candles yan eh. Pangit mag-analyze pag walang candles. Kaya candles lang dapat. Tapos, sa indicators, mamaya may papatry ako sa inyo dyan. Then, ayun lang. Nawag na muna to. Dito naman, at lastly, itong mga tools na to na kailangan nyo gamitin. I suggest cross lang gamitin nyo para mas makita nyo yung cross kung may pantay ba na wick, may pantay na candles or kung ano man. In the future, mapapatingin ko kayo ba't cross yung ginagamit nyo. Tapos, dito sa lines, i-click nyo tong right arrow na to, itong trend line tools, click nyo lang siya. Tapos, i-favorite nyo tong trend line. Trend line favorite nyo. Kahit ito muna ng trend line. Favorite nyo siya. Tapos may lulutang na ganito sa inyo dyan. So floating toolbar yung tawag data dito. Yan. May lulutang yan dyan. Tapos pwede nyo siya kahit saan nyo ilagay. Pero ako nilalagay ko dito sa baba para hindi siya harang. Pero kung gusto nyo, pwede nyo ilagay dito. Yan. Tapos, dito naman sa Gun and Fibonacci tools, wag nyo muna siya i-favorite tong Fibonacci retracement next time na yan. Then, next one dito sa projection, forecasting and measurement tools, click nyo siya. Projection. I-favorite nyo yung long position tsaka short position. Favorite nyo siya. Yan. Pagka-favorite nyo, next one, yung sa baba lang niya. Ito sa geometric shapes. Ito pinaka-importante, kailangan yung rectangle. Yan. So, favorite nyo tong rectangle tsaka tong path. Rectangle and path, favorite nyo. Yan. So, pagka-favorite nyo sa text naman, sa baba lang niya, favorite nyo yung text. Text tsaka call out. Favorite niyan. Magagamit nyo tong call out tsaka text soon. Tulad nito, mga ganyan. Gusto nyo maglagay dito. Kunyari, bias ko, bullish. At least mareremind kayo sa chart na bullish bias nyo. Parang ganun ba? And maraming use din yan. Tapos, yun lang. Lulutang na siya. No? Then, para gamitin siya, ang mostly used ko dito is itong trend line, rectangle, itong path, long and short position. So, itong lima yung mostly used ko dito. No? Pero ang most pa na use ko talaga itong rectangle. No? So rectangle kasi dito kayo gagawa ng mga supply and demand zones na ituturo ko sa inyo sa next bootcamp natin. Sa part 3 ng bootcamp natin. No? Pero for now, ito muna ang tinuro ko sa inyo. Paano gamitin si TradingView and ano si market structure. Kaya ang task nyo, gagawin nyo parehas yung tinuro ko sa inyo. So parang school lang siya, may assignment kayo. No? May task kayo na kailangan gawin. Ang gagawin nyo, gagamit kayo ng path, yan. Pupunta lang ako sa 5 minutes time frame yan. 5 minutes time frame muna. Punta kayo sa 5 minutes time frame muna, guys. Yan. Pagpunta kayo sa 5 minutes time frame, maghanap kayo ng bullish bearish na market structure. Ganun yung assignment nyo. So, punta kayo 5 minutes tapos kahit wag kayo magpunta sa recent. Ito, nagawang example na natin to eh. Punta lang kayo sa kaliwa. Kahit saan sa kaliwa, kahit gaano kalayo, kahit sobrang layo niyan. Pero wag naman sobrang layo. Then, mag-line kayo ng chart ng path. No? Tapos, hanapin nyo bearish or bullish market structure. Uy, Rapa, okay ka na. Okay ka na, magaling ka na, boss. Ama ka na. Yan. Click nyo lang tong path. Tapos, linean nyo lang siya, yan, no? Yan. Ayan, no? Higher high, higher low. Higher high, higher low. Tapos, syempre, gagamit kayong text. Click nyo dyan. Higher low. Lower high, lower high. And lower low. Ganyan. Okay? Ganyan, ganito gagawin. Ganito mismo gagawin nyo. Yan. So, ang gagawin nyo, maghanap lang kayo ng sampung na pinagsama, pero limang market structure na bearish,
Ang assignment nyo is structure and find five bullish market structure. Yan. Ito yung assignment nyo. Siyempre, both with BOS. Yan. Both with BOS or choke. Siyempre, lalagyan nyo rin yan tulad nito. Lower high, lower low. No? Then lower high, lower low. So, nagkaroon dito kasi bullish yung market structure dito eh. No? Dito muna tayo para hindi kayo malito. Dito muna tayo. Yan. I mean, kahit wag na kayo maglagay kung gusto nyo maglagay ng line, pero kung gusto nyo mas malinis, kahit ito na lang. Yan. So, bullish yung market structure dito. Ang lalagay ko dito ay HL. Lagay ko dito ay HH. Yan. Para di kayo malito, kasi nakakalito yung path eh. Pero kung gusto nyo lagyan, feel free. Yan. Tulad nito, no. Ito nga. Higher low, higher high. Then higher low. Then higher high. Yan. Then higher low. Then, di ba dapat mag-continue siya dito? Di ba magkaroon ng breakup structure dito? Pero hindi nagkaroon ng breakup structure. Kaya ang gagawin nyo is hanapin nyo, walang breakup structure. Possible mag-reverse. So, asan yung reason ba't siya nag-reverse? So, itong higher low na to, nalagpasan. No. So, dito kayo maglalagay sa line na to, invisible line ng change of character. Yan. So, dito nagkaroon change of character. So, itong high na to is lower high na, and itong low na to is lower low na. Yan o. So, lower low, and ito na yung lower high. Yan. So, gantong mismo yung gagawin nyo. Screenshot ko rin. Tapos screenshot ko. Send ko sa GC. No? And breakup structure, syempre. Ito yung breakup structure. Yan. So, para ma-magnet siya, tulad nung ginagawa ko, di ba? Kasi minsan mahirapan kayo, sasakto nyo pa siya. Kaganyan nyo pa siya. Tapos minsan di pa straight, baliko pa. Para ma-straight siya, hold nyo lang siya, then click nyo shift. Hold nyo shift. Ayun o. Hold shift. Wait lang. Yan, hold nyo lang shift. Then, same. Hold nyo lang shift. Then, para ma-magnet, click nyo lang yung alt or control para ma-magnet siya. Yan. So, basically, yun lang gagawin nyo, guys. Tingnan to sa GC natin. Then, I think may session si Coach Clark, kaya that's all for tonight, guys. Pero bago tayo mag-end, type 1 kung nagigets nyo yung market structure training natin and also trading view utilization. Naintindihan nyo ba? Yes, sir. Congrats. Congrats agad sa pag-attend ng ating training, ha. Congrats, guys. So, open cam muna tayo, guys, bago tayo mag-end. Open cam. Picture muna tayo. Thank you sa pag-attend, ha. Medyo marami tayo ngayon. Yun, nag-aalaga pa ng baby si Madam. Ayun, saling ko sa GC. Okay, picture muna tayo. Game. Z, open cam ka. Rafa, open cam. Jonathan, let's go. Tsaka si Kens. You know? So, open cam. Let's go. Game. Picture tayo in one, two, three. Isa pa. One, two, three. Okay. Thank you, guys. Thank you, guys. Thank you sa session.